Akala na 'to, sabihin niyo na kung ano gusto niyong sabihin, pero i-reveal ko na sa inyo yung mga sikreto ko. And after po ma-download, ito ba, paano nga ba kumikita kay Project Life? Nagtatanong kasi sa akin, paano nga daw ba kumikita kay Project Life? Like, halimbawa, hindi ka naman kumikita sa monetization or gusto mo lang magdagdag ng kita other than monetization. Tapos, marami ka namang option like, so, paano, pwede ka mag-affiliate, pwede ka mag-dropshipping, pwede ka mag-stocks, and sinabi ko yan dun sa guide. Ngayon, ang papakita ko sa inyo, yung pinaka-overview kung paano ako kumikita dito sa Facebook, sa online, ng kahit hindi ako namamonetize. Another way to make money na hindi ka nakarely sa platform na kung bibigyan ka nila ng sahod, kung i-ban ka nila, whatever. So, ganito yung ginagawa ko. Para makita nyo yung mabisualize nyo. Papakita ko na lang yung mismong post ko. So, magpo-post ako ng ganito. Ayan. Magpo-post ako ng ganito na merong mga call to action. Kung papansin mo yan, ito yung mga call to action. Comment, guide, yan yung pinaka call to action, di ba? So, ang gagawin ko dyan, kapag nag-comment kayo ng guide, may automatic magre-reply dyan. Alright? Pare-parehas lang naman yan. Kasi, obviously, hindi mo naman gustong tumambay sa Facebook, mag-reply ka isa-isa, di ba? So, ino-automate ko yan. So, meron si Facebook niyan, libre lang. Ito yung setup niya. So, magpo-post ako, tapos comment guide, CTA, tapos kapag nag-comment ka nung CTA na sinabi ko, ang sinabi ko doon is comment free guide. Pag nag-comment siya ng guide, mag-automatic PM ako. Pag PM ko, may kasamang link. Ngayon, sa link na yan, pag click mo, mada-download mo ngayon yung guide, yung PDF, which is PDF. Alright? Free guide. Ngayon, sa free guide na yan, dyan ko mapifilter yung tao. Like, alam mo, gusto mong matutong kumita ng may extra hassle, pero kung hindi mo binasa yung guide, you don't understand, hindi mo maiintindihan. Ibig sabihin, you're not the type of customer na willing matuto. Alright? So, ibig sabihin, it's a filtration process. Gusto mong matutong kumita online, pero hindi mo kaya magbasa ng 15 pages. It means you're not ready for a business. Kasi it takes knowledge di ba? In-explain ko doon kung bakit digital products yung mas advantage kasi nga hindi mo kailangan ng stocks, hindi mo kailangan ng permit, hindi mo kailangan ng staff, ng renta, ng malaking kapital. Explain ko doon yung digital products, why it's the best option, especially kung nagsisimula ka pa lang. Every business kailangan ng product, right? So, digital products is something that you can make once and then you can sell it unlimited times. So, isang beses mo lang gagawin, pwede mong ibenta ng paulit-ulit. Plus, yung ginagawa ko kasi is 100% profit. Ngayon, gustuhan mo na, okay, Lods, sunod ako tong digital products na to. Papasok ngayon sa isip mo like, okay, gusto ko to, pero paano? Kung anong kailangan kong gawin? So, meron dyan, call to action. Tapos yung call to action na yan, button yan So, basically, dadaling ka yan sa isang page. In online term is sales page. Halimbawa, imagine mo nag-post ako, tapos 100 yung nag-comments. So, kung hindi ko i-automate yung sarili ko, di parang nasa telepono na lang ako, hindi na ako makagalaw, hindi na ako makapagkape, hindi na ako makalabas. Kasi, nandoon na lang ako nandoon yung oras ko, di ba? So, sales page is parang halos ganoon lang din yung pinaka-function niya. Si sales page ang magbibenta na parang ako. So, rather than me explaining sa'yo one by one, okay, ito yung offer ko, ito yung makukuha mo, ito yung nilalaman ng, ito yung magkano, at ganito kung paano umorder. Like, every one person mag-spend ako ng like, sabi natin 30 minutes to 1 hour para lang i-explain sa'yo yung offer ko. And then, some people will buy, some people will not. Right? So, parang alam mo sa network marketing, kakausapin kita, tapos bibentahan ka sa coffee shop, yung mga ganun, di ba? Tapos, magpe-present sa'yo. So, halimbawa, ako, nag-networking ako, meron akong in-invite, okay, kakausapin ka sa coffee shop, isang oras ako magpe-present sa'yo doon, tapos, okay, I'll think about it. So, mga ganun. Minsan naman, grupo. So, ito, mass scale to. Instead na ako yung magbebenta, isusulat ko na dito yung offer ko, kung magkano, bla 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 bla, kung ano yung makukuha mo. Tapos, kapag ka nagustuhan mo,
Halimbawa, okay, ito yung offer ko. Gusto kong bumili yan, Lods. Gusto kong bilhin yan. Paano? How to order. So, dahil may how to order dyan, okay, ganito ang gagawin ko dyan. Meron diyang button ulit. May button na naman. Tapos, pag click mo yung button, papupunta ka ngayon sa isang form. Ito yung checkout form na ginagamit ko. So, sa form na to, nandito yung payment details, paano ka magbabayad. Ngayon, kapag nagbayad ka na, submit ka ng bayad, di ba? Meron akong makakatanggap ka ngayon ng email mula sa akin. So, hindi to katulad dahil nga digital products, hindi to katulad ng normal na pagka-order mo, mag-JNT pa ako, tatawag pa ako ng rider para i-deliver sa'yo yung ano, tapos mag-aantay ka pa ng ilang araw bago makuha yung order. Hindi ganun to. Digital products is instant. Minuto lang, segundo lang, ganun yung delivery. So, pag submit mo dyan, wala pa 5 minuto, i-send ko na sa'yo yung email. Sa email na to, naandito yung link papunta sa digital products na binili mo. Ano, automatic, access mo yung digital products na yon, tapos download mo. Dito sa form na to, pag submit mo yan, papasok na sa akin yung pera. Tapos, kikita na ako. Kahit wala ako dyan. So, lahat ng yan, automated. Ganun lang. Ganun yung pinaka-digital products. Okay, so tapos na yan. Ngayon, gusto mo matutunan yan, comment ka ng guide, isasend ko sa'yo. But, bago mo gawin yan, I challenge you na obserbahan mo yung buong proseso kung yun yung nangyayari dito sa in-explain ko sa video.